6:30 na nga to ng gabi mga kakitses and wala sila amo dito. Umalis sila and then kakain daw sila sa labas ng dinner. So dahil di ako sinumpong ng katamaran ko, ayan lumabas ako at bibili ako ng dinner ko sa labas. Paglabas ko, binitbit ko na din tong basura na segregate. Sabay ko na din itapon doon sa my mall sa bibilihan ko ng pagkain. At ayan na mga kakitses, paglabas ko is madilim na dito sa labas. At ito nga pala ang kagandahan kila amo. Anytime is pwede kang bumaba kasi yung bahay ni amo is taas ng mall. So pwede kang bumaba anytime at mag-top up ng pera kung gusto mo magpadala ng pera sa Pilipinas. Pwede kang bumili ng pagkain. Open din si amo, hindi din siya nagbabawal na lumabas ka, or lalo na kapag wala sila dito, pwede akong lumabas anytime bumili ng pagkain or magtapon ng basura or yun nga, mag-top up ng pera. Pero pag andito naman sila amo, magpapaalam ako na ganun. Bababa muna ako, may bibilhin ako or may ganito. Magpaalam ako pag andito sila. Pero kapag wala, okay lang naman kasi si amo din yung nagsabi at ayun ang kagandahan kay amo na hindi sila mahigpit. Alam mo yung open sila sa lahat, sa pagkain, sa alam mo yung wala na akong masabi sa kabaitan ng buong pamilya ni amo. Kung noon nasa Pilipinas ako, takot akong pumunta dito sa Hong Kong kasi nga yung termination, ganun, and then kung mag-apply ka is ang laki ng magagastos mo bago ka makarating dito, tapos mag-terminate ka lang. So yun ang kinakatakutan ko noon. Pero ngayon is wala na akong masabi. Super blessed, thankful and grateful ako sa pamilya na kung saan ako nilagay ni Lord. Alam mo yung kahit hindi nila ako kaano-ano, tinuring nila ako bilang kapamilya nila. Noon pa man nung bagong dating ako, sobrang bait na nila, and then pinag-pray ko naman na hindi sila magbabago hanggat andito ako sa kanila. Sa lahat ng napagdaanan ko sa mga bansang napuntahan ko, Malaysia at Dubai, parang dito ko naintindihan lahat na may purpose pala si Lord kung bakit ko napagdaanan lahat ng mga hirap, or alam mo yun, parang tinakluban ako ng langit at lupa noon sa bansang napuntahan ko noon. Pero ngayon ko nare-realize na ay yun pala yun, kailangan pala natin minsan mapagdaanan ng mga pagsubok na mahirap para maging strong tayo or independent, o alam mo yung parang maging ready tayo sa mga iba pang pagsubok na darating sa atin, or alam mo yung dito ka ma-matured sa matitinding naranasan mo, and minsan alam mo na siyang i-handle dahil sa mga experiences mo. Kaya thankful din pala ako dahil naranasan ko noon doon sa Malaysia at saka Dubai, kasi ngayon is alam ko na siyang i-appreciate lahat ng mga kahit simpleng blessing na darating sa akin is alam ko na kung paano i-appreciate or pahalagaan yung mga bagay-bagay. But anyway mga kids, ayan na nga, bumaba ako, nakatapon na nga ako ng basura, naka-withdraw na ako, naka-order na ako ng McDonald's, ayan, nakakain na ako. At ngayon is magtatapon naman na tayo ng basura. Ayan, tapon na ulit natin ito yung everyday na garbage. Yung tinapon ko kanina sa baba sa mall is yung segregate, yung mga lata, plastic, yung mga papel, ganun. And ayan nga mga kids, papalitan natin ito, pero isprayan ko muna siya ng Dettol yata tong nilagay ni amo, ewan, basta sabi niya is isprayan ko daw ng ganyan kapag magtatapon ako ng basura. At ayan na nga mga kids, tapos na ako sa lahat-lahat, wala pa sila amo, wala pa yung mga bata. So papaliguan ko pa yung mga bata pagdating nila kasi nung oras sila umalis, mga alas 4, alas 5, and alas 6 bumaba ako para bumili din ako ng pagkain ko. Kumain na nga ako lahat, and then naligo na din ako, wala pa sila. So ayan, magtututbrush muna tayo ng ipin natin, and gamitin nga natin itong pampaputi ng ipin, itong Yumi, ayan, whitening, ayan siya. And binili ko nga lang tumakit size ng 35 kasi may mga natatanong sa akin kung magkano daw. At ayan, dahil gabi nga tumakit size, so kailangan natin patuyo natin yung buhok natin dito sa dryer. Yan, matagal nang binigay ni amo sa akin itong dryer, mga 2020 pa yata. And saka yung pang straight ng buhok na plancha. At ayan nga mga kids, habang nagdadry ako ng buhok ko, dumating yung mga alaga ko. So pinaliguan ko muna sila, and then ayan, dadry din natin yung buhok nila kasi matutulog na din sila after nito. Dahil may pasok din sila kahit Sabado at Linggo, may mga activities silang pupuntahan. Pinagsasabay ko nga pala silang maligo kasi gusto nilang maligo na dalawa sila sabay. Minsan kasi ayaw nung isa yung mag-isa lang siya. Kaya pinagsasabay ko na din para madaling matapos. At pagkatapos nga nilang maligo, sila na yung naglalagay ng maduming damit nila doon sa may basket. Independent na din kasi sila.